Ito ay isang automatic na robot arm na ginawa ko for one purpose. At iyon ay para makapag-massage ng ulo na parang kamay ng tao yung ginagamit. Pero ano nga ba ang nag-inspire sa akin para gumawa nito? Gab, Ano? tanong ako sa'yo. Sandali, lagay ko. Oh, ba't may camera dyan? Tatanong ko lang sa'yo kung anong tingin mong magandang next experiment na gagawin ko. Kasi nakagawa na ako ng lamok, tapos nagawa din ako ng billiard, tsaka ng badminton. Baka may mas magandang idea ng anong next content yung... Magagamit ko? Pwede. Kahit ano. Ayan, massage. Gusto ko yan. Yung parang upuan, gano'n. Mahirap gumawa nun. Mahirap lang tayo. Mahirap na tayo, wala tayong paggawa nun. Pwede din yung magagano. Kaso, paano magagawin yun? Ay, oo, kasi gusto mo yung hand massage ko ng ganito sa ulo mo. Nagawa ka ng robot. At natulala ako dahil wala akong idea sa robotics. Kaya nag-google ako kung paano ba gumawa ng robot hand massager, kaso mukhang mahirap talaga gawin eh. Kaya naisip ko na pasimplehin na lang katulad nito, gamit yung octopus head massager, ikakabit na lang natin ito sa isang gumagalaw na bagay na up and down motion. Hanggang sa may nakita akong tutorial na pwede nating paggayahan. Kaya dinownload ko agad yung model at nagpagawa ko ng 3D printed robot arm. So dumating na yung pinaprint natin na robotic arm. Nandito siya sa loob ng box na pinadala nung pinagpaprintan natin. Ang laman nito, first, itong palm. Ayan, kung makikita nyo, right hand yan. Kita nyo ito yung contour part ng hand na to. Ito yung base ng mga fingers. Ayan, pakita natin. Ayan. So makikita nyo may mga butas dito. Itong mga butas na to, dito natin ilalagay yung rubber na mag-attach dun sa each of those fingers na ikakabit natin dito. And then, yung mga finger mismo. Ayan, ganito yung itsura niya. So, kung papansin nyo, hiwa-hiwalay siya kasi pag dudugtong-dugtongin natin, each part of the fingers parang ganyan. Magiging isang buong finger siya. Sinasimulate niya yung segment ng mga fingers natin, each of these segments. Yan yung nagiging reason kung bakit hands natin ay flexible. Yun din yung gagawin natin dito sa robotic arm natin. Magiging functional siya sa either pag-grab ng object or katulad ng purpose natin, yung pag-massage sa ulo. Kasama nito is yung pinaka-base or yung pinaka-arm. So, dito natin ikakabit to. Yan, magiging ganyan siya. Tapos nandito yung mga daliri. Tapos dito natin ikakabit sa loob yung mga servo motors na gagamitin natin para ma-execute natin yung mechanism ng kung paano mag-close and mag-open. Gawin natin mamaya. At dito ay makikita nating flexible na mga daliring na ikabit natin. Ito naman ay lalagyan na natin ito ng tali na magkukonekta sa motor at sa mga daliri na magiging dahilan ng paggalaw ng mga ito. Ganito ang kalalabasan kapag naikabit na natin ang mga tali sa mga servo motor at pinagana natin ito. At ito ang base na pagkakabitan natin ng kamay. May kita na meron itong 4 na butas at dito natin ilulusot ang mga tali na ikinabit natin sa mga daliri. Sunod naman ay gagamit tayo ng super glue para idikit ang kamay sa base. At ito na ang itsura ng ating robot arm. Ngayon ay handa na itong lagyan ng mga servo motor at ikinabit na rin natin ito sa isang camera stand para pwede rin natin itong i-tilt magamit sa iba't ibang posisyon.
So, ito yung mga gagamitin nating components para dun sa robot arm na gagawin natin. Una, meron tayo ditong 5 servo motor. So, yun, tawag dito servo motor. Each of the servo motor ay yun yung magpapagalaw sa each of the fingers. Next naman na meron tayo is proximity sensor. So, ang ginagawa nito, kapag may lumalapit na object dito sa proximity sensor, para mag-send ng signal sa pinaka-computer, pinaka-brain ng robot arm. At ang gagamitin natin dito ay isang microcontroller na tinatawag na Arduino Uno. Mamaya magsusulat tayo ng code para sa command na gagawin ng robot arm. Nag-research ako kung paano gumamit ng Arduino Uno at ng iba't ibang components nito. Sinubukan natin i-connect itong servo motor natin dito sa gagamitin nating Arduino. Gumamit tayo ng breadboard para ma-connect natin yung iba pa mga servo motor na gagamitin natin. Ito na yung proximity sensor. So, makikita nyo dito, ayan, yan yung code natin. Kung nakikita nyo ngayon, nakastop yung blade ng servo motor natin. Ito yung pinaka-blade. Tapos, ngayon, pag may lumapit dito sa proximity sensor na yan, pag may lumapit dyan, gagalaw dapat itong blade. So, yung gagawin ko, yung kamay ko, ilalapit ko dito sa proximity sensor. Ayun, nakita nyo, gumalaw yung blade. Yan, di ba? Gumagalaw yung blade. So, pag tinanggal natin yung kamay natin, ayan, nag-reset lang siya, tapos tumigil na siya. Pagkatapos ko mag-testing ay ikinabit ko na ang mga servo motor at ang Arduino sa ating robot arm. Pwede na natin itong masubukan at i-calibrate base sa ating preference. Ikinabit na rin natin ang proximity sensor para automatic nang gagalaw ang ating robot arm pag lumapit ang ulo na magpapamasahe dito.